Hey mga ka-EA support, today's video, ito yung pagbabalik ng training natin. Concepcion Tarlac 72 ayan, kilometer or distance. Yun nga lang, tatlong ibon lang yun na i-basket natin kagabi. Gawa na meron tayong pinahinga na ibon kasi na-discover ko meron siyang cancer. Pero maganda, sinilip ko ngayon, tuyo na. Ayan, siguro baka by Tuesday or Thursday training, maibalik ko na rin siya. Although meron naman na tayong advanced training, lagpas pa ng Cabanatuan na sa 110 kilometers yung pinakasagad na naging training natin sa TDFC. Ayan, sa tulong ng TDFC. So sa ngayon, ang BBCM kasi, Concepcion Tarlac ongoing, no? Onwards. So papalayo na rin. So tingin ko kayang-kaya naman maihabol yun. So paproblemahin na lang natin pang entry, mga kalapatids. Tapos congratulations nga pala kay Sir Ronald Gonzales. Inaibon natin, no? Atin ba yun? Ba't galing south? Hindi atin. And congratulations nga pala kay Sir Ronald Gonzales para sa day 1 ng submission ng Kalapatids 1 loop race. Ayan, successful na successful. So every Saturday and Sunday po ang submission ng entry sa Kalapatids 1 loop race. Start kahapon April 4. So every weekends po yan. So dun sa mga may hanap buhay, may trabaho at weekends ang day off, walang problema. Kasi nga wala kayong pasok, antimano niyan. So sa amin naman na meron mga paipasok, ginawan ko na rin ng paraan. So by April 18, ito na yung pusang nanganak nung nakaraan, no? By April 18, makakapag-submit na tayo. Ready na yung ibon natin. Naglalaro na yung mga kuting dun, no? Ready na yung mga ibon natin para sa ating submission sa Kalapatids 1 loop race entry. Ayan. So inulit natin, no minimum birds po ang ating Kalapatids 1 loop race. Kaya dun sa mga busy sa trabaho at gustong sumubok na isa o dalawa, walang problema. Kasi nga, no minimum birds required. So kailangan nyo lang mag perch pin on 2.5 each bird. Tapos pag naka 70 or 50 kilometers training, mag-request na sila ng for activation. So another 2.5. So yun yung total na amount na kailangan yung ibitaw pag sumali kayo sa Kalapatids 1 loop race. Ayan. So dapat meron na tayong pauwi ngayon. Kaya lang ayan, 7:30 plus na. Mga 7:34 ata. So ito yung lineup natin. Ayan, goods naman. Every now and then nag-double check tayo ng health condition ng mga ibon. Ayan, so far so good naman. Tapos yung isa nating backup nandito. Yun nandyan sa kanan. Ayan, ito nasa kaliwa, nakalatag yan sa patrending bird. O, ayan, no. O, kaya dun sa mga gustong humabol, ayan, rekta mensahe lang sa Facebook page, no, mga kalapatids. Ito yung mayroon nating, may cancer. Wala naman tayong ibang ginagawa regarding sa mga ibon. Actually siya lang yung medyo malas-malas kasi siya lang yung tinamaan ng cancer. Yung mga kasama niya dito, yung kinarga natin kagabi, wala namang problema. Ewan ko ba dito sa isa nating ibon. Yan yung laging umuwi ng na may tama sa muka kasi nakikipag-away nga sa crates. So wala pa tayong pauwi. So dapat meron na kahit isa. Tingnan natin kung sino mauuna dun sa tatlo. Si Bulilit, si Sexy Blue o si Red Bar. Sino kaya mauuna dun sa tatlo? A few moments later. Time check, 7:35 AM. Meron na tayong pauwi. Si Red Bar ang nauna. Yan, hindi tayo sumali ng fan race ng TDFC kasi wala tayong nakikitaan ng potential. So, based sa manual computation ng ating speed, makikita natin mamaya. Papakita ko sa inyo. Meron tayong pang-compute ng manual speed. So, approximate 72 kilometers tayo. Ito yung old time Victor Lim na breeder na nilagay ko nga dito sa playa. So first dropper natin 7:35, ito si Red Bar. Ayan. So dalawa na lang, sino mauuna dun sa dalawang hen na naiwan pa? Si Sexy Blue ba or si Bulilit? Pero tingin ko si Sexy Blue yung susunod na dadating eh. So mga kalapatids, ito yung gamit ko, Loop Velo. Ayan, sa Play Store lang ma-download. So pindutin nyo lang to standard velocity sa pinakaibabaw. So approximate air distance 72, release time 6:28. Dumating yung ibon ko 7:35. So 1 hour and 7 minutes. Ito yung assume speed 1074. Ayan.
So, accurate naman tong ano na to. Sukat na yan. 75 years later. So, yun, may second bird na tayo, naaninan ko na. So, pagka ganitong maiksi pa ang ating training, fun race, one day eat muna ang ina-apply natin so far. Ayun, no? Nakatambay. So, si Red Bar, wala tayong naging problema. Pagdating, lumusot agad dito sa ano, trapdoor. Maliban na lang dito sa bagong array. Ito, bago lang to eh. Yun lang. Problema ko talaga yung dalawang hen na yun. Pero di ako sure kung sino to. Pero mas malakas ang kutob ko na si Sexy Blue tong ano eh, dumating. Ayan, lagi kasi kulela talaga si Bulilit eh. Ayan, sino kaya yun? Parating na ba? Ayaw pa tumagos. Nakatambay, ayan no. Bang! Tama, si Sexy Blue nga. Ganda ng landing, nalusutan niya tong obstacle na yan no. Ay, magpares. Kompleto na yung mag-asawa. I mean, dalawa na yung dumating natin. Kulang pa tayo isa. Ayan no. Time check ng dating niya, ano oras ba? 7:41. Ayan. Ahead ng 6 minutes si Red Bar. Isa na lang. So yun mga ka-EA, kompleto na ibon natin. Hindi lang natin nag-videohan yung pagdating ni Bulilit kasi naghatid ako kay Mrs. So matraffic dyan sa may gawing grotto. Yung sa may tapat nung dating mga blinag natin yung merong ang tawag doon, pet market. Ayan, so dito yan sa San Jose del Monte. So tuwing Semana Santa kasi maraming nagpepenitensya, alay lakad. So yun yung lugar namin na yun, yung grotto. Ayan. So dadagdagan lang natin ng natural fruit namin. Siyempre kailangan naman talaga ng ibon natin to. Ayan, grits twice a week magbibigay tayo. So hindi na natin hinihiwalay ito, sama na agad sa patuka. So hindi muna natin pinagsasabay ng kain yung mga ibon kasi nagkakarambola. So yung isang paso dito sa may lapag, join na sila ng isang kak dito. Tapos yung mag-asawa dun sa ibabaw. Ayan. Bigyan na natin ng feeds. Kasi mag-aasikaso na rin tayo mga kalapatids at meron pang pasok. Ayan. Dun sa ibabaw na tong mag-asawa. Tapos ito, tsaka itong si Bulilit, mag-share na lang sila dito. So, ayan. Magandang health benefits ng gritstone tsaka ng redstone sa mga kalapati. Alam niyo naman yun, nakakatulong sa digestion nila. So, hindi naman tayo daily nagbibigay yan. Minsan nga, wise. Minsan nga, once a week nga lang ako nagbibigay. Pero dito sa mga breeder, napaka-importante niyan. So, kailangan meron kayong grits tsaka redstones na nakatabi para sa mga alaga niya, mga kalapatids.